Live, under ninyo aircon live eh. Ikot na ta. Adonai otai abaken shiti bevet Adonai kol yamet Who may ascend the mountain of Adonai, and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not used my name in vain, and has not sworn falsely. The fear of Elohim is the beginning of wisdom. All who practice it have good sense. His praise endures forever. May the 7 high commandment of the Torah be our guide, and may the Almighty be our help. All may respond, Amen.
Redemption come, assign melech, Shemoni crown. Adon olam, Hashem malach, B'Terem kol yetzir nivra, Li'ez nasa, B'Kev soikon, Asai melech shemo nikra. Adon olam asher malach, B'Terem kol yetzir nivra, Li'ez nasa, B'Kev soikon, Asai melech shemo nikra. Adon olam asher malach, B'Terem kol yetzir nivra, Li'ez nasa, B'Kev soikon, Asai melech shemo nikra. Blessed are you, Hashem, He who has in His holiness gave the Torah of His people Israel. I do not put my trust in man, nor do I place my reliance on an angel, but only in God of heaven, who is the true Elohim, whose Torah is truth, whose prophets are true, and who performs numerous deeds of goodness and truth. I put my trust in Him, and I utter praises to His holy name and glorious name. All may respond. Amen. Okay.
Good morning. Naipit pag yung ko. Okay, good morning no sa tanan. We have a very good topic today since ano po to, awaited topic po to ng mga baguhan. Ano ko muna tong ano dito. Okay, para dito ko po mabasa yung mga tanong po ninyo no. Okay, this is a weighted topic since ano po to, it is ano po to, yung patungkol po dun sa ano pagbibigay no. Sa mga luma po actually na maraming beses na po natin to tinake up no. Pero dahil nga sa maraming mga bagong mga kapatiran, kaya kailangan din natin to siya ma-take up at review na din dun sa mga ano, dun sa mga luma na andito. Okay? What is charity? Okay, kung titingnan natin mabuti no mga kapatid, hindi lang po ito nangyari doon sa panahon sa Israel. Kasi alam naman natin lahat ng tura na naibigay doon sa panahon ni Mose, that is intended for Israel. And charity is included in the 160 and in the 613. Pero makita po natin ito doon sa mga previous incidents or sa previous events no kung saan nangyari po before the giving of the Torah at Sinai. Marami po mga example dito na andoon sa Torah na makita natin doon sa mga hint. Kasi may dalawang bagay po ito pagbibigay doon sa community or sa yung tinatawag ng Christian na simbahan, kasi hindi naman natin pwede tawagin tong simbahan, no? Pagbibigay sa community at pagbibigay doon po sa mga tao. Dalawang ano po 'yan, okay? Kailan po nagkaroon ng incident na nagbigay yung unang mga tao sa panahon before the giving of the Torah at Sinai? Bago na ibigay ang Torah sa Sinai, saan doon nagkaroon ng panahon na binigay ang dalawang ito? Okay, kung titingnan po natin mabuti no, from Adam up to the time of Noah is meron lang pong 7 laws. 6 laws from Adam up to the time of Noah, and after the flood, naging 7. Diyan po sa 7 wala pong charity, walang honoring parents. Kaya nga nung sa panahon ni Mose, kung maalala natin sa panahon ni Mose, nung nakalabas na sila sa Egypt, maingay. Sa panahon na lumabas na sila doon sa Egypt, nung nakatawid na po sila doon sa Yamsuf, pinaalala ni Hashem kay Mose, nitusan ni Hashem si Mose na ipaalala sa Israel ang 10 bagay. Una, 7 laws. Pangalawa, honoring parents. Pangatlo, social justice, social system. Pangsyam, at teach the rulings of the Sabbath. Kasi wala pang Sabbath. Kaya kung andyan na yung Sabbath na sinusunod ng mga tao nung araw, hindi na sana tuturuan ng rulings kasi naandyan na ang Sabbath. Sumarunong na sila. Dahil walang Sabbath, kaya tinuro yung rulings. Kasama nung 10. Ano yung 10? 7 laws, honoring parents, social system. Kasi walang sistema noon Kaya nagkanya-kanya sila. At yung rulings of Sabbath. Kaya sana makinig kayo ha. Then, yun nga, doon sa 7 wala pong charity doon. Even to the details of 7, wala doon na charity. Pero makikita po natin doon sa mga incidents between the encounter of Abraham and Melchizedek. Ganito kasi yan, no? Bakit doon na sa panahon ni Abraham? Kasi nung araw, panahon ni Adam up to the time of Noah, abunda kasi. Ngayon sinong magbibigay? Walang poor. Nakita po ninyo? Walang poor ng araw.
Kasi abundo sila sa pagkain. Yung kahoy, nagbibigay ng bunga. Kahit itanim nila, umaga, pagkahapon, ani. Walang poor. Hindi katulad ngayon na napakaraming poor. So nung after the flood, doon na siya nagsimula na yung mga kahoy is hindi na nagbigay. Kaya doon sa panahon ni Noah, nagkaroon ng poor. Wari ng mga tao, hindi pa rin natuto magbigay. Pero dyan ang 7. Hopefully nakuha natin yan na during the time of Enosh. Nagkaroon sila ng punishment dahil sa sa hindi nila pagtupad sa 7, sa 6. Sa time ni Noah, dahil hindi nila natupad ang 6. After the flood, naging 7. So, walang tsidaka sa mga araw na yon. Wala siyang yung sinasabing nagbibigay doon sa mga poor. Kasi nga, ang mga puno, ang mga kahoy, ang mga tanim is nagbubunga pa sila ng maayos. Magtanim ka lang, buhay ka na. Doon natin makikita sa Torah, sa panahon kung saan galing si Abraham doon sa Sodom and Gomorrah. Kung maalala natin, inaway o pinuntahan ni Abraham ang Sodom at Gomorrah para iligtas doon si Lot galing doon sa 4 na hari. Nakasama doon si Nimrod. Wherein napatay ni Abraham si Nimrod. Kaya hopefully nakita nyo yan ha. Then after napatay ang 4 na hari, ganito ang nangyari. Binigay ng Lot, ng Sodom at Gomorrah yung kayamanan. Nagbigay sila ng kayamanan kay Abraham. Kaya lang hindi tinanggap ni Abraham. Hindi tinanggap ni Abraham. Bakit? Kasi galing sa masama. Kasi ang Sodom at Gomorrah, masama. Kaya nga yung napag-usapan natin, hindi ka pwedeng gumawa ng isang mitzvah na galing doon sa masama. Halimbawa, nagnakaw ka, pagkatapos bibigay mo sa poor, hindi yan siya pwede. Nang agaw ka doon ng mga gamit, ng pagkain, tapos bigay mo sa poor, hindi yan siya pwede. Kasi you cannot do mitzvah na galing doon sa masama. Kaya yung idea na Robin Hood is hindi yan siya pwede. Although may reward siya dahil nagbigay siya, pero that is not allowed. That's why Robin Hood also received punishment. So dalawa tatanggap ni Robin Hood kung totoo yan si Robin Hood. Punishment and reward. So ngayon doon sa panahon naman ni Abraham, nagbigay siya kay Melchizedek, which is Shem. Akala nila si Jesus Christ daw yan. Nagdi-dreaming sila. Magang-maga, nagdi-dream. Pero hindi, si Shem. So nagbigay si Abraham doon kay Shem. Ang tanong, may utos ba si Abraham na magbigay? Or that is voluntary? Voluntary po yun. Kasi walang utos. Nagkaroon lang ng utos na magbigay sa panahon doon sa 613. Doon sa panahon kung saan naibigay na ang Torah doon sa Mount Sinai. Hopefully nakita po natin yan. Na nakuha po natin yan. Binigay niya voluntary, ikapo, sa lahat ng mga naagaw niya galing doon sa mga nadaanan niya papunta doon sa Sodom at Gomorrah. Tanong, sabi mo Aki, yung hindi pwede ibigay yung galing sa masama. Okay, yung galing sa Sodom, galing kasi yun sa ano? Galing kasi yun sa masama. Kasi na-acquire yung kayamanan na yon dahil doon sa ginagawa ng mga taga-Sodom. So ang Sodom, hindi pwede magbigay ng tsidaka doon kay Abraham kasi masama yun. While yung nakuha ni Abraham na binigay niya doon kay Melchizedek is galing yun sa war. Allowed yan siya na kukunin mo ang kayamanan after you win against your enemies.
Regular yan siya. Sabi mo, makipag-away. Nung araw, kapag ka makipag-away, kung ano man ang naiwan nilang kayamanan na dala-dala ng mga kaaway mo, sa'yo yon. Kaya maraming kalaban si Abraham papunta doon sa Sodoma Gomora. Marami siyang nadaanan ng kaaway. Kaya nga yung 400 na sundalo niya, 'di ba umatras? Kung maalala natin, umatras nung malaman nila na apat na malalaking hari ang kaaway ni Abraham doon sa Sodoma Gomora. Bakit sila umatras? Kasi natakot sila kasi thousands of soldiers, meron ang apat na hari na yan. Paano nila kakalabanin yun? Samantalang 400 lang sila. 401 kasama si Eliezer. 402 kasama si Abraham. 402 lang sila. Paano nila tatalunin yung thousands sa apat na hari? Sa isang hari ilang libo na. Siguro payat na ang 100,000 kada hari. Paano nila tatalunin? Tapos apat na hari. Umatras ang 400. Ngayon, ang sumugod si Eliezer lang at si Abraham. Naawa itong si Aner, si Eshcol at si Mamre kasi sumama sila doon sa pagpunta sa Sodoma Gomora. Sino naman to si Aner, si Eshcol at si Mamre? Ito yung nadaanan nila Abraham habang papunta pa sila doon sa Sodoma Gomora. Naabutan sila ng gabi sa daan sa lugar ng mga Amorites, wherein nagpaalam sila na mga amigo, sabi ni Abraham, mga amigo, pwede ba kaming makitulog? Babayaran lang namin kung ano madamage namin, babayaran namin yung pagtulog namin, pagkain namin dito, babayaran namin. And Aner, Eshcol, and Mamre is accepted Abraham's request na patirahin sila doon for the meantime na gabi pa. And yun, si Aner, si Eshcol and Mamre offered many things to Abraham, food, shelter, lahat, pagkain, lahat. Na naging righteous si Aner, si Eshcol at si Mamre. That was the first encounter of Aner, Eshcol and Mamre with Abraham. That is the first encounter. So dahil doon sa hospitality na pinakita ni Aner, ni Eshcol at ni Mamre, Torah declared them as a righteous person. Kasi habang andoon sila, nagsasalita si Abraham ng Torah, nagsasalita siya ng Torah na napabilib naman si Aner, Eshcol and Mamre. And Aner, Eshcol, Mamre naniwala and embraces the oneness of Hashem. Kaya nung umalis sila kinaumagahan papuntang Sodom Gomora, sumama tong tatlo with 400, with Eliezer and with Abraham. Ngayon, nung makita nila na apat na hari, ang daming sundalo. Ano nangyari doon sa 400? Umatras ang 400 na sundalo. Kaya si Abraham lang, si Eliezer ang umatraka. Inaawa naman itong si Aner, si Eshcol at si Mamre. O mano sila? Kasama kasi sila sa umatras Pero bumalik itong tatlong ito para tumulong kay Abraham at Eliezer. Pero hindi sila pinayagan ni Abraham. Bakit? Hindi kayo pwedeng makipag-away sa Sodom at Gomora kasi nag-alanganin na kayo. You will surely die because of your doubts. Sabi ni Abraham. So, anong ginawa ni Abraham? Dito lang kayo, bantayan ninyo yung mga naagaw natin galing sa ating mga kaaway. So, ibig sabihin, habang papunta sila doon sa Sodoma Gomora, marami na sila nakalaban at naagaw nila yung mga kayamanan na daladala ng mga kalaban nila. Yun ang binantayan. Yun ang binantayan ni Aner, ni Eshcol, at ni Mamre. So, nung bumalik ngayon sila, walang dala sila kasi nga, yung binigay ng Sodom at Gomora, hindi tinanggap. Sabi ni Abraham, hindi. May mga naagaw na kami sa daan. Yun na lang. So, pag uwi naman nila, doon nila nakasalubong si
Melchizedek. Tapos si Melchizedek is nakipag-usap kay Abraham. So napakahaba pala ng edad ni kasi si Melchizedek si Shem, ang anak ni Noah. Mahaba pala yung niya, mga taon niya. And in fact, sabi ng ibang rabbis that also Shem did not experience death. According to some rabbis. Kasi walang nakitang record na namatay si Shem. So yun nga, dahil doon, nakita natin na binigyan siya ng ikapo. Walang utos. So anong tawag doon? Hindi din matatawag na tithes yun kasi hindi naman Levites si Melchizedek. Although si Melchizedek is actually a priest. Kasi iba yung Levites at saka priest. Although ang Levites is also priest, pero iba ang status ni Melchizedek sa pagiging priest. Kasi si Melchizedek is eldest son siya ni Noah. Kung pagbabasihan ang holiness, ang righteousness. So, siya ang pare. Kasi nung araw, ang pagkapare is doon sa kada pamilya kukunin kung sino yung pinakamatanda na lalaki, siya yung pare ng pamilya. Kaya yung anak na pinakamatanda na lalaki, double portion siya doon sa pamilya nung araw. Pero dahil sa panahon ni Moshe, sa panahon na nagsambanan sila ng Golden Cup, ang may gawa noon, isa sa mga naggumawa talaga doon is ang mga eldest son. Kaya nagalit si Hashem na ang pagkapari ng mga nakakatandang anak na lalaki ng kada pamilya is nilipat ang pagkapari doon sa mga Levites. Kaya nagkaroon din ng utos ang Levites na kailangan nyo, 11, magtrabaho to support the the Levites. Kasi ang Levites dyan kukunin ang pagkapari at saka yung pagka-high priest. Ang tanong, nawala ba ang tradisyon or ang voluntary giving sa panahon ni Melchizedek? Nung panahon na nagbigay, kasi naandyan na nagbibigay na siya. Voluntarily, walang utos. Binigay niya through logic, common sense. Because hari kaya siya ng Salem. So nagbigay siya to support Salem and doon sa pagkapari ni Shem. So kung ikukumpara natin yan yung sinasabi ngayon, supporting the community. Hindi nawala yan siya hanggang ngayon. Kaya lang, doon pagdating doon sa Levites, is nagbigay din siya ng utos na kailangan 11, magtrabaho kayo para masuportahan ninyo 11, ang isa. Ang tawag doon is maaser. Hindi na siya voluntary, kundi utos na. Puli nakuha, Hindi na siya voluntary kasi utos na talaga. While yung nangyari kay Abraham is voluntary. Ngayon, saan naman tayo makakakuha na kailangan natin tumulong doon sa ibang tao? Kasi ang pagtulong sa ibang tao is also a mitzvah to Jewish. Part din yan ng 613. Well, sa Noahid, saan tayo kukuha ng idea? Doon pa din kukuha tayo ng idea sa panahon ni Abraham kasi nga nung araw walang nagbibigay kasi halos lahat mayaman. Kukunti lang kaya ang tao. Tapos napakalaki ng mundo. Nagbibigay pa ng bunga yung mga kahoy. Magtanim ka umaga, ani ka sa gabi. Sinong magugutom? Sinong bibigyan mo? Wala. Pero dahil sa ginawa ng tao mula sa panahon ni Adam, ni Noah, nagkaroon ng poor. Kaya dahil doon sa poor na yon, ang mga tao sa panahon ni Noah is nagtitinda na lang yung iba. Ang kaso, ang mga tao na nasanay na hindi bumibili,
kuha lang ng kuha. Kaya yung mga taong nakakasalubong ng mga nagtitinda, kinukuha yung paninda, isa lang. Hindi naman makareklamo yung nagtitinda. Kasi may batas sila noon, may tradisyon nila na pwede ka lang magreklamo kapag yung kinuha sa'yo is aabot ng 1 coin. Ang mura kaya nung araw. Pagpalagay natin, 1 coin, 5 mangga. Isa lang ang kinuha, 2. Paano siya magrereklamo? Tapos lahat ng mga kasalubong ng babaeng nagtitinda, kuha, 1, 2. Paano siya magrereklamo? Ang tanong, may pera bang makukuha ang babae? Wala. Kaya nagalit ang Hashem. Nagalit siya na naging rason na sana i-impending niya yung flood dahil sa baka sakaling magbago pa. Nakita ni Hashem, wala na talagang pag-asa. Kasi ultimo yung poor na is tinatalo na ng mga tao. Ano pang gagawin ng mga poor? Wala na. So, ang ginawa ni Abraham sa panahon na yon is nag-aabang siya kung sino yung matutulungan niya. Regardless, mayaman, mahirap, dumadaan sa isyel niya. Kasi si Abraham, gumawa po ng isang tent doon sa gitna ng disyerto. Kasi alam niya, doon sa disyerto, maraming naglalakad, gutom na gutom, uhaw na uhaw, at napakainit pa. Kaya gumawa siya ng isang lodging house, na kung saan doon sila nagsiserve ng pagkain, nagsiserve ng inumin, nagsiserve ng mga wine. Bawat dumadaan doon, iniimbita ni Abraham. Yun po ang example na kailangan nating tumulong. Kasi nga si Abraham naawa doon sa mga dumadaan kasi gutom na gutom, uhaw na uhaw, pagod na pagod. Kaya Abraham supplied all the needs without asking payments. So wala pa man ang tura, is naandyan na ang sidaka. Kaya lang hindi utos, voluntary. Now, paano natin susundin ang voluntary? Ano ang paraan? Ano ang rulings? Saan tayo kukuha ng rulings? Samantalang yung mga yan, voluntary yan. So makakakuha tayo ng rulings doon sa utos ng mga Jewish. Kasi sabi ng mga sages, dyan sa 613, maraming mga bagay dyan na pwedeng sundin ng mga Gentile. So, kapag kasinunod mo yung isang bagay na nasa 613, you must do it in a proper way. The problem, saan tayo kukuha ng idea on how to do it in a proper way? O di ba? Saan tayo kukuha ng idea? So according to rabbis, Gentile can follow even 100% of the part of the 613 that is allowed for the Gentile. Kasi merong mga bagay na naandyan sa 613 na hindi allowed sa Gentile. As well as merong mga bagay sa 613 na hindi allowed sa mga Levites pero allowed sa mga priest. Meron ding allowed ang mga priest o high priest na hindi allowed para sa mga Levites or para sa mga simple Israel. So hindi lahat ng utos allowed sa lahat ng tao. Kaya yung taong nagsasabi na ayoko sa 7 kasi 7 lang, 613 ang gusto ko. O yan tao na yan, hindi yan nag-iisip. Kung di lang kasalanan sabihing bobo, pwede ko sabihing bobo kasi hindi nag-iisip. Paano mo susundin yung 613? Utos ng babae, hindi mo naman pwede gawin. Kasi lalaki ka, yung utos ng ibang lalaki, hindi naman din pwede gawin ng babae. O example, circumcision. Masusunod ba yan ng babae? O yung babae naman, laws of nida, sa pag-menstruation, batas ng menstruation, masusunod ba yan ng lalaki? O laws of leprosy, masusunod ba yan ng mga taong walang leprosy?
So marami dyan, kaya nga ngayong mga panahon na to na wala ang templo, only 270 out of 613 ang pwedeng gawin ng mga Jewish, hindi 613. Kasi hindi nag-aaral, kaya ganyan. Pataka na lang og yaw-yaw. Oh, ano na lang, salita na lang ng salita, accept na lang ng accept kahit hindi na para sa kanila. 613 ako. Paano ka susunod sa 613? Wala ang templo, wala ka sa Israel, hindi ka Jewish. Kahit na Jewish nga, hindi makakasunod sa 613 kompleto. Kasi hindi lahat pare, hindi lahat high priest, hindi lahat Levites, hindi lahat babae, may lalaki, hindi din lahat lalaki, may babae. May batas para bata, hindi naman lahat bata. May mga matatanda, hindi naman lahat matatanda. Hopefully nakuha po ito ng mga tagapakinig na lalo na dun sa mga nagsasabi na ayoko sa 7 o kasi 7 lang yan, dito ako sa 613. Di wow. So ano lang yan, ibig sabihin yan, hindi nila naiintindihan talaga yung binabasa nila. Nagbabasa sila as if na sila yung pinagsabihan. Sa laktod na istorya, sa madaling salita, nag-a-assume. Hopefully nakuha po ninyo, ha? So andun ang charity na before the giving of the Torah at Sinai, wherein that is voluntary, and that is because voluntary, whether you give or not, it is fine. Kasi voluntary. For Jewish, that is part of the 613. Pag hindi sumunod ang Jewish, they will be punished. Pag sumunod sila, they will given reward. What about Gentiles? If you give, then you gain what? You gain mercy to Hashem. Because for Hashem, to receive or to give, to receive is to give. Kasi Hashem give blessing to anyone. Either you are wicked or you are righteous. You are Jewish or not Jewish. Hashem always give. And for us to accept the gifts of Hashem, in order for us to receive, then we need also to give. That is logical. Logical po yan. Even without 613. Hopefully nakuha po natin yung Kaya nga dun sa panahon sa Sodom at Gomora, kawawa ang mga poor. Kawawa ang mga poor. Bakit kawawa? Kasi ang mga poor hindi makakapasok sa Sodom at Gomora. Kasi ayaw ng mga Sodomites na mag-accept ng poor dun sa lugar nila kasi takot ang mga Sodomites na may makihati at may makaalam na ang Sodom at Gomora puno pala ng mga gold. Kagaya sila ng Pilipinas ba, na kahit saan bunot ng damo, may ginto kapag biniling mo, kapag pinroses mo may gold. Ganon ang Sodom at Gomora. Mayaman sila sa gold. Pero ayaw nila ang malaman ng ibang tao. Kaya ang Sodom at Gomora is very exclusive. Kapag may poor doon, ang poor mamamatay sa gutom. Kasi mga tindahan doon, bawal magbenta. Kaya nga nung isang beses sa Sodom at Gomora may pumuntang poor. Nung bumili siya sa tindahan, ayaw magbenta ng mga tao kasi may batas sila. Ang sino mang magbenta doon sa poor will be punished. So papanisan sila ng Sodom at Gomora kapag tumulong sila sa poor o nagbenta sila sa poor. So pag may poor na pumasok doon, mamamatay sa gutom. Lalong maging poor. So dahil nga may poor na pumasok, gutom na, nakita naman ng anak ni Lot. Nakita yan ng anak ni Lot.
At dahil sa awa niya, nung taong gutom na gutom, binigyan niya ng pagkain pero patago. Ngayon, lumipas ang mga ilang araw, dala ng dala ang anak ni Lot dun sa poor, pero patago. Kaya yung mga tao sa Sodoma Gomora, nagtaka. Bakit tagal namatay nitong taong to? Sino bang nagbebenta dito? Sino kayo nagbebenta sa kanya? Bakit siya tumaba? Instead na mamayat kasi walang magbebenta, walang magbibigay, di natural, papayat talaga yung poor na nandun. Ang kaso tumaba. So nagalit ang mga Sodoma, mga tao sa Sodoma Gomora. So anong ginawa nila? Binantayan nila ang poor. Tago-tago sila binantayan, nakita nila ang anak ni Lot. Nagbibigay pala ng pagkain, kaya pala mataba. So, hinuli nila ngayon yung anak na babae ni Lot kasi may 3 siyang anak. Apat ang anak ni Lot. So, nung mahuli nila yung babae na nagbigay na anak ni Lot, alam mo nyo ba kung anong ginawa doon sa babae? Hinubaran. Wala talagang damit. Hinubad lahat pagkatapos tinali ang paa, tinali ang kamay, binaliktad, tapos nilagay doon kung saan maraming langgam. Binitay doon kung saan maraming langgam. Namatay ang babae sa kagat ng langgam. Dahil lang nagbigay siya doon sa poor. So, ibig sabihin, ando na ang giving to the poor. Yung pagbibigay isda, andyan na. Voluntary. Hindi naman inutusan yung babae na bigyan mo. Common sense yun dahil na may nagugutom, bigyan. Bakit sabi mo, Brother Yung, na ang reward ng pagbibigay sa panahon ng is mercy? Bakit hindi nagkaroon ng mercy ang Hashem doon sa babae? Diba dati sa valid reason? Diba nakita natin valid reason, valid question yan. Diba sabi mo, Brother Yung, na ang reward nung araw kasi maano sila kung may poor man, ano yan siya, yung walang-wala na talaga, yung pinakaano na talaga. Bakit hindi siya dinipensahan ni Hashem? Kung ang bayad ng reward, kung ang reward ng pagbigay is longevity of life. Kasi mercy of Hashem. Bakit namatay ang anak ni Lot? Di ba? That's a very hard question. Pero ang totoo niyan is the daughter of Lot was actually also punished. Not to the sin of giving, but because nagkaroon siya ng asawa na Sodomite. Kasi ang dalawang anak ni Lot, di ba napasama doon sa kanya pagtakbo? May 2 anak siya na naiwan. Ang isa is hindi sumama kasi may asawa siyang Sodomite. Yun namang isang namatay na naunang namatay kaysa bago nangyari yung sunog. May asawa siyang Sodomites, kaya lang maawain siya, nagmana siya kay Lot. Kasi si Lot nagmana din kay Abraham. Kaya nga galit na galit ang asawa ni Lot. Pati ba naman dito sa Sodoma Gomora, dadalhin mo pa ang tradisyon ni Abraham? Sa pagbigay doon sa mga poor, sa pagbigay doon sa mga community. So makikita natin through the events na andyan na ang charity. Andyan na. At yung charity na yan, hindi yan siya nawala. Hindi yan siya nawala. Kasi even Jewish people nung araw is tumatanggap ng charity from the outsider, from the Gentile. Lalo na kung ang Diyo is nasa labas ng Israel. That is in the form of tzedakah. Hindi yan siya maaser.
Ang maaser is utos yun para sa mga 11 tribes na magtrabaho para masuportaan ang Levites. Yun ang maaser. So yung binigay ni Abraham sa mga poor, sa community, that is actually tzedakah. Pero in the form of tenth. Hindi ibig sabihin na obligado ka magbigay ng tenth. In any amount. Kaya lang si Abraham, ginawa niyang example in the form of tenth. Kasampo. Kasi mayaman naman siya. Herbert Pamesa, mayaman pala si Lot dahil nakatira sila sa Sodoma Gomorrah. Yes! Napakayaman! And in fact, hindi ang asawa ni Lot ang naging dahilan kung bakit sila naabutan ng apoy. Kung bakit yung asawa niya naging asin. Kasi yung apoy is nakasunod lang sa kanila habang tumatakbo sila. Pero yung asawa lingon ng lingon. Ngayon, dahil hindi alam ang istorya, dahil hindi alam ng istorya ng mga tao, kaya ang naging masama is ang asawa ni Lot. Kasi akala ng mga tao, ang nililingon ng asawa ni Lot, ang nililingon, bakit siya naabutan, bakit siya naging asin, akala ng mga tao, dahil lumilingon ang asawa ni Lot, akala ng mga tao na nawiwili ang asawa ni Lot sa kayamanan. Kaya naging asin. Pero hindi po yan ang totoong dahilan kung bakit naging asin ang asawa ni Lot. Naging asin ang asawa ni Lot sa dahilan na sige siyang lingon ng lingon. Sino bang nililingon niya? Ang isa niyang anak na nasa Sodoma Gomorrah kasi nagpaiwan. Hindi sumama doon sa takbuhan. Nagpaiwan, dito lang ako, asawa ko nandito, husband ko nandito, Sodomites. Kaya sa lingon-lingon, saan yung... So bakit nasali yung kayamanan dito? Okay, nasama siya sa istorya kasi ang totoo talaga niyan, si Lot mismo ang nagkaroon ng willingness doon sa kayamanan kasi mayaman siya. Ang problema, hindi naman niya madadala sa takbuhan. Kuha natin. May isang kaban ka na ginto, kaya mo kayang dalhin habang tumatakbo? Kaya nga nalito natagalan si Lot. Kasi pinili niya pa ang kaya niyang bitbitin kasi hindi niya naman mabibitbit lahat. Ibig sabihin mayaman si Lot. Mayaman si Lot. Kaya lang hindi niya kayang dalhin. Kaya nga yan yung idea na huwag ninyong ipagdamot ang inyong wealth, ang inyong kung ano meron kayo dun sa mga poor, dun sa community, dun sa mga poor. Dahil hindi po natin madadala yan kahit saan. Kagaya po ni Lot. Na imbes na malayo pa yung apoy, napalapit ng husto sa kanila kasi si Lot hindi kaagad nakatakbo kasi hinahanap niya pa kung ano ang pwede niyang damputin, yung pinaka-valuable talaga na pagdampot niya kahit na yun lang matakbo niya, mayaman pa din siya. At hindi na dinitalye ng Torah kung ano talaga yung pinulot niya out of his wealth. Kasi may pinulot siya. Kasi hindi niya naman madadala lahat. Ito po ang isa sa mga example na hindi natin kailangan mawili doon sa mga kayamanan natin. Doon sa mga kung ano meron tayo. Kasi kapag ka nawili ka, matutulad tayo doon kay Lot. Na maabutan ka ng maabutan ka ng mga calamity ba? Buti na lang si Lot kahit papano hindi pa natamaan, nakatakbo pa talaga. Kasama asawa at 2 anak. Kaya yung asawa, nung takbo na sila, lingon ng lingon kasi naiwan yung anak. Na akala ng mga magbabasa, kaya lingon ng lingon, kaya nawili sa kayamanan. Ano kayamanan? Hindi naman yung asawa ang naging dahilan kung bakit malapit silang maabutan ng apoy. Si Lot ang dahilan kasi naghahanap pa siya kung ano ba talaga pupulutin ko. Dalhin ko naman, hindi ko naman mabitbit lahat.
So medyo na-delay yung takbo ni Lot, kaya malapit masyado yung fire. Kasi kung hindi nakatakbo si Lot, sigurado masusunog si Lot. Pero dahil sa mas pinili niya na iwan yung karamihan ng kayamanan niya, kaya siya naligtas. So ganun po ang ano natin. At itong idea na to, itong mga pangyayaring ito is dalayan siya hanggang ngayon. Unlike doon sa Jewish na utos na andun ang tzedakah, andun ang good deeds, pero utos talaga yon. Ang sa atin, voluntary. Ngayon, gaano natin kailangan ang voluntary? Gaano siya kakailangan? Kaya gaano natin siya kakailangan ang voluntary? Kasi may utos tayo 7. If you do the 7, you will be rewarded. You will receive reward. The problem is when you receive the reward. Ang hirap sundin ng 7. No to idolatry. If that is the only word, then wala sana problema. Ang kaso hindi ganyan kadali. Ang dami niyang option. Na doon sa pag-aaral natin, umabot talaga ng 90. Umabot talaga ng 90 ang option. Sabi ng mga rabay, ang 7, 90. Kalaunan, bumaba ng 70. Kalaunan, balik sa 90. Sila mismo nalilito kasi hindi ano yan eh. Pero sa atin, nung dinitalye na natin isa-isa, kasama together with the community, idolatry alone is 90. Kasi dinitalye talaga natin, ginawa natin specific para mas madaling pag-aralan ng mga kasamahan na hindi nahiligang magbasa or hindi marunong bumasa. Specific na, gaya na ng Israel na do not, do. Ganun na. Kaya yung idolatry alone naging 90 kasi naging specific siya pagdating sa panahon natin ngayon. So yung 7, magkakatanggap ka ng reward if you do the 7. Now the problem is how to receive the reward when you do not obey the 7. Yun ang problema. So wala tayong paraan paano ma-receive ang reward. And the only way we can, the least we can do is actually to follow the example of Abraham. So anong ginawa ni Abraham? Gumawa siya ng maraming good deeds. Gumawa siya ng maraming tzedakah. Good deeds, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na panahon. Pero tapusin muna natin tong tzedakah. Binigay ko lang talaga yung outline para mas maintindihan talaga. Hindi yung gaya ng iba na turo lang tzedakah, ganito ang gagawin, ganyan. Pero hindi na intindihan kung saan galing, ano nangyari nung araw. Sa atin, dinitalye talaga natin. Ano ang tzedakah for Noahide, ano ang tzedakah for Jewish. Sa kanila ngayon, maaser yun. Kaya lang walang templo, kaya in the form of tzedakah. Dahil hindi naman sila pwede magbigay ng ikapo doon sa Levites. Yung Levites ngayon, nagninegosyo, mayaman pa nga yung iba sa kanila. At hindi kailangan suportahan ngayon ang Levites kasi wala ang templo. So, suportahan lang ang Levites kapag ka naandyan ang templo kasi hindi sila pwedeng magtrabaho. Kaya kailangan nila ang maaser. Pero dahil wala ang templo, nagtrabaho, nag-aral para makapagtrabaho, makapagnegosyo. Which is bawal yan kapag naandyan ang templo. Kaya, minsan nung nagbigay kami nung araw, doon sa panahon ng Messianic time kami, nagpadala kasi kami ng pera sa Israel as maaser. Ang problema, hindi tinanggap. Sinong magre-receive? Walang templo. So, hindi din pwede
iwala nila, ihang nila ang tithing, ang maaser. Hindi din pwede na stop nila kasi marami silang poor. Kaya yung maaser nila is dinivert nila into tzedakah para sa mga Levites is ibigay doon sa mga poor. Kaya yung kanila maaser in the form of tzedakah. Yung sa Gentile naman sa panahon ni Abraham, tzedakah in the form of tenth. Kuha nyo, baliktad, di ba? Abraham gave to Melchizedek 10% of his wealth. So nagbigay siya voluntary in the form of tenth. Pero ang Israel in the form of tenth, he gave the tenth in the form of tzedakah. Kaya yung mga Hudyo ngayon is nagbibigay sila ng tenth pero as a tzedakah para dun sa mga poor. So saan nila binibigay? Dalawa din. To support the leaders, to support the community, the midrash, and to support the poor. Kasi yung leaders kasama yan dun sa midrash. Then, yung poor is yun yung pangalawa. Kagaya din pala ng mga Gentile. Yung voluntary para sa Gentiles. Nakuha nyo po? Hopefully na nakuha natin yung sequence, no? Kasi hindi talaga natin maiintindihan yan. Akala natin yung pagbibigay natin is utos yan doon sa 613. Hindi pala. Kasi existing na siya in the time of Abraham. In the time of Noah, nag-exist na siya. Nakuha po natin. So, ngayon, ano ang gain ng Noahide kasi voluntary? Di ba? Voluntary, hindi naman utos yan eh. Kaya yung mga Hudyo, nagsasabi, it is a mitzvah for Noahide to give charity to the poor. Mali po pagkasabi yan. Even though kahit na Jewish nagsabi yan, mali yan. Paano maging mitzvah yan? Voluntary yung pagbigay ni ano. Magiging mitzvah lang yan if there is an actual command. Kaya minsan yung mga yung mga rabbis, yung ibang mga rabbis yung ibang mga that is actually yung mga utos nila is pinapasunod nila sa atin. Utos sa kanila yan. Mitzvah nila yan, commanded sila. Yan, tanong tayo, may commandment ba tayo yan? Wala. Because the only commandment that we have is only the 7. And the details. So, tzedakah and good deeds, that is actually voluntary and common sense. That is logic, common sense. So dahil common sense, hindi siya obligations. Obligations to Jewish, but not obligations to Gentile. But it is the proper way to do. Proper siya gawin, although hindi siya utos. Hopefully nakuha po ninyo, no? Hindi siya utos, pero proper way to do. Kasi wala namang taong nabuhay na siya lang mag-isa. Kailangan niya talagang tumulong. Ang problema, hindi natin kaya ang lahat ng problema. Kaya inuuna talaga natin yung mga kasamahan natin. Kasi sa kasamahan natin, maraming mga poor. Bigay tayo ng bigay sa labas. Samantalang yung community natin naghihirap. May batas kasi yan eh. May batas yan. Before you go to others, help first your family. Tulungan mo muna yung pamilya mo. Pagkatapos mong tulungan yung pamilya mo, go outside. Doon sa community mo, doon sa paligid mo. Hindi ka pwede magbigay doon sa ibang paligid na hindi mo paligid. Ngayon, kung manghingi yung ibang lugar, kapag ka nakapagbigay ka na doon sa paligid mo, tsaka ka pwedeng magbigay doon sa ibang lugar. Ngayon, kung ibang nation ang hingi, yes, pwede ka magbigay, but make sure nakapagbigay ka na doon sa poor sa nation mo. Hindi ibig sabihin lahat bigyan, pero kailangan kahit paano nakapagbigay ka. So, that is the time na pwede ka magbigay dun sa ibang nation.
Kasi tulong ka doon. Isamantalang sa atin, ang dami nating tinutulungan na kasamaan kasi ang daming mga poor dito. Biligas Amper Michelle, pwede mangayo og sample sa actual command versus voluntary. Okay. Ang actual command sa Jewish, you help the poor. To help the poor. That is actual command. That is part of the 613. While doon sa Gentile, hindi siya. Wala akong pakialam kung mamatay ka dyan sa gutom. Because I am not commanded to help. Pero it is common sense to help. Kasi hindi maatim ng damdamin ko na hayaan kang mamatay dyan sa gutom. So you have mercy with other people. That's why when you give to other people because you have mercy to other people, your reward is also mercy from Hashem. Diba? Oh. Yes, family muna, yes. After your family, your community. After your community, your neighbor. Outside their neighbor. After your outside neighbor, other places of your country. After places of your country, then that's the time you help other country. Hopefully nakuha po, no? Himing sinahon kung mamatay ang tao kasbi shalom. Wala siyang madala sa anumang meron siya. Pero pwede mag-ipon para pagdating ng panahon, meron magamit ang mga sumunod. Kung ayaw mamatay man po, magbigay pa din sa mga nangangailangan. Correct me if I'm wrong. That's very correct. Hindi pwedeng ipagdamot natin kung ano meron tayo. Anyway, that is in the form of tent. Hindi naman yan siya lahat. Kung gusto mong magbigay ng medyo malaki na sobra sa tent, you are only allowed up to 20%. And the 80%, hindi po yan siya ayon dun sa Torah. And you will be punished of giving 30%, 40%. Up to 20% lang talaga. But the ideal is 10%. You subdivide it to many poor. You subdivide it between your family, biological family, and your spiritual family. Kasi itong family is may biological, kapatid, anak, magulang, yan yung biological family. Spiritual family is yung community. So you have to help first your biological family and your spiritual family before you extend your help to other person. Kasi help ka sa other person, help ka sa other places, tapos yung family mo, your two families, biological families and spiritual families is gutom, then ibig sabihin hindi proper yung pagbibigay. And because that is not proper, kung may reward man yan, in this only in this ulam haba. Kasi may dalawang reward yan eh. Ang reward ng giving charity at good deeds is pwedeng ulam haba or pwedeng in this world ulam hazeh. Ngayon, kung gagawin mo yung isang bagay na ayon lang, out of logic lang, naawa ka lang, then you will be helped here. Katulad natin, nakala ba natin na ayan, sa totoo lang, kung titingnan talaga natin yung idea, ang tsidaka natin at yung good deeds is actually most of that is will receive here. Dito sa ulam hazeh. Kasi yan ang magbibigay sa atin, magliligtas sa atin sa lahat ng mga calamity. Yan tsidaka natin dito. Kaya halos lahat ng tsidaka natin is dito sa world to come matatanggap. Kaya maraming nababangga pero hindi nagagasgasan. Marami nang nahulog pero nakakatayo. Marami nang nabangga. Nabangga kaya yan. Nang jeep diyan sa kalsada. Pero tayo pa rin, walang gasgas. That is because of the tzedakah and good deeds.
Hopefully nakuha po ninyo, no? But Jewish people, dahil doon sa dami ng good deeds at tzedakah, kahit na hindi natin 100% masunod ang 600, ang 7, kasi ang 7 talaga ang chance ng righteousness eh. No, ang chance natin ng righteousness, kahit na isa lang ang ma-perfect natin yan, kulang pa din yan. At ang pangtapal niyan is ang good deeds at ang tzedakah. In order for us to receive mercy from Hashem. Tumulong tayo because we have mercy to other person and we gain mercy too from Hashem. Kaya kapag kami disgrasya, may sakit, may kaya hindi basta-basta nagagalaw ang mga naniniwala kay Hashem kasi nga dahil dun sa tzedakah. But what about yung sinasabi ng mga rabbis, Brother Yong, na extend up to ulam haba, yung tzedakah? Yes, kasi wala naman tayong ginawa kundi tumulong eh. Di ba? 7, di naman natin masunod-sunod lahat. Established Court of Justice, ang dami kaya natin kapitbahay na kalaban. Di natin dahil wala tayong court. Magpapakabait na lang tayo talaga para hindi tayo ma-under doon sa court. So, kulang talaga yung 7. So, para mapunan siya, kailangan natin ng good deeds at ang tzedakah. Pangtapak doon sa kakulangan ng 7. In order for us to receive the correct or the right or the minimum righteousness. Di ba? Naalala ninyo si Aner sa school, si Ma'am Ray, tumupad ba yan sila sa 7? Bakit sila naging righteous? The Torah declared them as righteous. Basya, the Torah received her because of her righteousness. Kiram, the king of Tyre. Paano siya naging righteous? Ang hari yan siya, pero hindi yan siya ibig sabihin mabuting tao. Naging righteous siya sa harap ni Hashem and he is rewarded to go to Ulam Haba alive because of his help to Solomon. Kaya yan ang idea na yung help pala natin, yung good deeds pala at yung tzedakah is pwedeng makaabot doon sa Ulam Haba. Hindi lang pala dito natin marireceive kasi kalimitan and most of our tzedakah and good deeds will receive here in the world, in this world. Walang kaibahan sa mga mikakmi umut haulam, kasi yung mga mikakmi umut haulam tumutupad doon sa 7 out of his logic lang, hindi dahil utos ni Hashem. So makakatanggap sila ng reward pero in this world to come. So ganun din tayo. But if we do much good deeds, tzedakah plus 7 laws, then our righteousness, our reward will exceed of what we need. So sobra siya kung anong kailangan natin. So ang sobra, saan nilalagay ni Hashem? Sobra nga eh. Kaya doon siya ma-extend sa Ulam Haba. Di pa tayo nag-uusap doon sa rulings ha. Nasa introduction pa tayo. So may siya, kailangan nating maintindihan na ang tzedakah at ang good deeds, even honoring parents, is actually not part of the 7 laws. Dahil not part of the 7 laws, then you are not subject for punishment because you do not follow the laws of the 7 laws. Ganun pala, Brother Yong. Wala nagtatanong eh. Ako na lang din magtanong. Ganun pala, Brother Yong. Ganun pala, no? Hindi utos, ibig sabihin, walang punishment. Kasi magkakaroon ka lang ng punishment if you disobey the command. Tapos, ganun pala, Brother Yong, ang honoring parents is hindi pala utos. Kaya you will not be punished. But why, Brother Yong? Why Joseph punished? Because of his lack of honor parents to Yitzchak.
and lack of honor parents to his parent Jacob. Kasi si Joseph was actually punished not just because of the lasinhara that he committed to his brothers, but also to his lack of honor doon kay Yitzchak, because he doesn't pay attention, give time to visit the burial of Yitzchak. Alam niya namatay, hindi niya binisita, hindi niya pinuntahan. Hindi din siya nagbigay ng tamang honor doon kay Jacob, kasi si Jacob ay sinabihan niya, my servant. So yung mga pagsasalita pala natin sa mga magulang natin na parang pabiro lang, kala natin pabiro lang, but actually that is dishonoring the parents. And you will be punished because of that. We are be punished because of that. Oh. Mapapunish po tayo dahil dyan. Dahil doon sa kakulangan talaga ng kaalaman kung ano yung mga bagay-bagay, kaya hindi natin maayos. So ano po mag-gain natin kapag nagbigay tayo? Mercy from Hashem. So ang dami nating mercy kasi maya't maya, visit the sick, visit the mourner. So ang dami. Ang dami din nating kakulangan dun sa 7. Ilan lang kaya yung pwede nating masunod? Kahit na isa nga, wala pa tayong na perfect. Kaya kailangan natin ng maraming good deeds. Kailangan natin ng maraming tzedakah para mapunan ang kakulangan natin sa pagtupad sa 7. Kasi hindi natin makuha ang righteousness because kulang yung ginagawa natin para dun sa 7. So gamitin natin yung mga events, yung mga istorya ng mga unang tao nung araw na hindi naman sumusunod ng Noahide, pero nagkaroon sila ng reward because of his good deeds and tzedakah. And one of the example is actually si Anir, Ishkul, and Mamray, the Amorites. Oh, sino pa? Mama, kuha pala. Sino pa dyan? Si Kiram, King of Tyre, si Basya, daughter of Parao, at marami pang iba. And even Lot of Sodom and Gomorrah. Hopefully nakuha po natin. Kaya kailangan nating magbigay. Kailangan nating magbigay, huwag nating hinayangan na kaya nga yung tzedakah talaga at saka yung good deeds is napakalaking tulong talaga kasi hindi tayo may tura tayo, di naman natin nasusunod ng maayos kasi nga kulang pa tayo dun sa kulang tayo sa panahon, di ba Dino? Kulang sa panahon, kulang tayo sa kaalaman kung paano susundin, kulang tayo lahat. So mapupunan lang siya through good deeds at tzedakah. Ang kanang paghatag og tzedakah ba? Asa jud ang proper ana siya ihatag sa tao or even sa animals? Okay, actually sa animals is hindi yan siya tzedakah. Kasi hindi naman pwede maging pure yung animals. Yung nasa animals, it is our obligation if the animals is domesticated. Yung domesticated meaning, yung mga animals ba na nakabase lang sa'yo yung pagkain nila. Kambing, aso, pusa. Hindi naman yan sila marunong magtrabaho para makahanap ng pagkain. So this is actually an obligation. This is not a command, pero sa Jewish, that is a command. That you cannot eat your food. You have to feed first your animal before you eat. Ganun sa Jewish.
Pero sa atin, we don't have command. But it is proper to feed the animals which is domesticated because saan sila pupunta? Aso mo, pababantayin mo sa bahay mo tapos di mo pa kainin? Diba? This is actually common sense. Sino magbabantay sa'yo kung hindi mo pa kakainin? Lalayas yan. Maghahanap yan ng ibang magpapakain sa kanila. Mali din ng kuan, idea ba nga, instead of ang imong chidaka, instead hatag mo sa tao, dito sa hayop din mo natag. Hindi naman pwede maging pure yung ano. Yung gagawin mo sa animal, that is actually kindness. Kindness ang tawag yan. Hindi yan siya pwede. Kaya kailangan alam natin yung kung ano yung ginagawa natin. Kaya nga kailangan natin mag-aral kasi akala natin yung chidaka is pwede yan sa animal. That is actually insult to the chidaka. Insulto yan sa chidaka. Chidaka is for the poor. Isa ka makakita ng animal na poor, lahat naman ng animal is nakaano lang yan siya, nakaasa lang yan siya sa ibibigay ng tao. And because of your kindness, you have to feed your animals. And that is voluntary. But for Jewish, that is obligations, that is laws, that is mitzvah. That you cannot eat. You have to feed your animal first before you eat. Yun yung batas ng Noahide. Ay, yun yung batas ng Jewish. Pero sa Noahide, you have no obligation to anyone. If there is no actual command, then there is no obligations. But because of logic, you are bound by logic. And you need the animals, then you have to feed them para hindi sila umalis. Kasi sinong babantay dyan sa pinto mo kung hindi mo pakakainin yung mga aso mo? That is not chidaka. Insulto sa chidaka na ibibigay mo lang doon sa mga animals. So ano palang tawag doon sa mga pagkain na binigay mo sa animals? That is actually kindness. Yung pagiging mabuting tao mo. Grace Mauli, Baruch Hashem, after malaman ko charity cancels the verdict of Hashem. My 4 years ultrasound for the growth of my cyst in my uterus lining stops. My specialist doctor says hindi ko na need hindi ko na need na magpa-ultrasound kasi na nag-grow ang cyst ko. Why I am sharing this just to make Bro Yong's point that what he is teaching is true. Am I too good enough para pakinggan ni Hashem? No, I'm not. I just practice but I thought kasi I have been in an idolater all my life. If the Torah teach us how to be kind, then we will do it the best as we could. For Hashem, hopefully prayerful, magaling na nga ako. Amen. So, Baruch Hashem. Kasi si Grace Small is actually nung araw, nanghihingi yan siya ng prayer kasi may sakit siya. Nag-ano siya na naghihingi po ng prayer din dahil nga may sakit siya. And yet dahil doon sa mga pag-aaral niya, nakita niya na chidaka, good deeds can help, no? Pwede makatulong sa atin sa mga calamity, sa mga mapagbigay Tapos napakahilig pa sumuporta sa community, sa mga lakad. So, liligtas talaga. Brother Edwin Ortez. Tingnan mo, nabangga yung anak niya. Yung harap ng sasakyan, sira talaga. Kung ibang tao pa yun, wala nang paa yung anak niya. Pero nigas-gas, wala. Hindi nga makatayo kasi naipit yung paa, pero nung matanggal, walang diferensya. Naipit lang talaga parang hindi matanggal kasi na ng mga bakal, pero hindi na yung paa niya. So ganun kagaling ang chidaka. Napakaraming beses. Ako, 3 beses ako nagbiyahe from Davao City to Zamboanga. Pamasahe ko lang yung papunta lang doon. Pero nung nagsakay ako ng
ng bus papuntang Cagayan? Magbayad ako, ayaw tanggapin. Hindi ako tinikitan. Pagbilang, hindi din ako sinama pagbilang. So, bakit kaya ayaw tanggapin yung pera ko? Ito, mama po, nakatry ko siya yan. Bakit kaya? Nagtaka ako. Siguro nakalimutan lang ako. Paano yung Cagayan to Pagadian? Paano yan? Hindi din ako siningil. Tawag ako na kuhit-kuhit pa ko pa yung doktor kay magbayad ako, ayaw tanggapin. Hindi niya ako pinapansin. Paano yon? Tapos baba ako sa Pagadian. Naisip ko, 2 beses na to So, naisip ko, kailangan akong tulungan. Oo, yung kwarto. Kaya hindi tinanggap ng doktor kasi ang pera ko para talaga doon sa tulong. So, nung sumakay na ako doon, papunta from Pagadian to Ipil, doon ako nakakita ng tulungan kasi may 3 babae doon na papunta ng Zamboanga City na ang pamasahe hanggang Imelda lang. O ano nangyari sa kanila? Andun ako sa ulo, andun ako sa harap nila, dito sila sa likod, sa pinakalikod talaga ng bus. Sige silang reklamo, paano kaya tayo makarating? No flight namin, papuntang Manila. Alas 7 ng maga. Tapos pamasahin nila hanggang Imelda lang. Tikit nila hanggang Imelda kasi wala na silang pamasahe. So kailangan silang mag-abang ng fish car papuntang Zamboanga City. Buti kung sa airport dadaan yung fish car, ipapasok pa yon. Buti kung pasakayin sila, 3 sila. Kung walang fish car dumaan. So naisip ko, siguro ito yung paraan ni Hashem kung bakit Alam nyo, from Pagadian to hindi ko na inisip na baka bigyan ako ng ticket ng konduktor. O bakit anong nangyari? Ano nangyari sa akin? Binigay ko yung pamasahe ko. Binigay ko lahat doon sa 3 babae. Sabi ko sa kanila, enough na siguro to para makaabot kayo ng Zamboanga. Huwag na kayong bumaba. Dito na kayo sumakay para diretso na kayo doon sa Zamboanga City. Tonto yung 3 babae. Pero ang problema, ako ang walang pamasahe. Kasi alam ko Hashem is guiding. Hashem is following you. Cagayan, Davao to Cagayan. Ginanon ko pa yung konduktor kay magbayad ko, wala pa ko yung ticket, nagyaw-yaw pa ko nga hindi ko taga-ag ticket. Hindi ako pinansin. Ilang beses umakyat baba yung mga inspektor, hindi ako pinansin. Pagbilang, hindi ako kasama sa bilang. Hindi naman din reklamo ang inspektor na kulang ang pasahero. Paano na i-explain yung Cagayan, Bulwa to Pagadian? Ganon din. So, nung dumating sa Pagadian, nag-expect na ako na hindi din ako sisingilin papuntang Ipil. So, hindi na ako nag-isip na kailangan ko ng pera. Binigay ko na doon sa mga babae. Bahala na kayo. So, sabi ng mga babae, Sir, paano kaya kami makakaganti sa iyo, sir? Kung pwede palang asawahin kita, sir. Paasawa ako, sir, para makaganti kami. Natawa na lang ako. Natawa din yung mga pasahero. Ganun na lang ako, napailing na lang ako kasi kailangan talaga nila. So paano kami makakaganti, sir? So sinabi ko sa kanila, makakaganti kayo kapag ka nagsakay kayo tapos may extra kayong pera tapos may sumakay na walang pera, bigyan nyo ng pera para makarating siya doon sa pupuntahan. Yan, nakaganti na kayo sa akin. Yan yung sabi ko sa 3. Ilang beses nangyari yon. Yung 2 beses na, yung pangalawa, hindi na ako na kasi wala din namang mabibigyan. Siguro, sinadya din ni Hashem na di masingil kasi wala din akong pera. O yung pera ko, papunta lang talaga doon. Florgel agreed and tested the charity Chidaka. Yes, kasi nabangga din to si Florgel Ilang beses kaya to nabangga. Ano yun sa Zamboanga? Nabangga to, ilang beses to siya nabangga, pero kahit kahit motor niya walang gas-gas. And that is because of the Chidaka. So kung 7 ang aasahan natin, paano tayo tutulungan ng 7? Ni sa idolatry nga, hindi pa natin maano-ano. Andun pa din, minsan nakakakanta tayo ng Christmas, minsan na-enjoy natin yung song ng Christmas. O, di ba?
Minsan, naiimbita tayo na pumasok doon sa simbahan kasi kasal ni Tarpulano. Hindi lang ako mag-iingay sa mga kasamahan ko. Wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay. So, ibig sabihin, kulang talaga yung ginagawa natin sa 7. So, kailangan talaga natin ang tsidaka at ang good deeds. Luella Tadley from Malaybalay, Bukidnon. Sa case din ni Papa Oscar, nasabi ng doktor na may mga bagay daw na hindi ma-explain ng siyensya. At yun ang nagagawa ng prayers at tsidaka. Baruch Hashem, yes. Kita naman natin noon na nagkasakit si Brother Oscar. Oh, ilang doktor nung napuntahan kasi sinabihan ko din siya na wag diretso mag-decide. Oh, kailangan second opinion yun. Oh. So, ayun, imbis na magpagamot, nagano na lang siya. So, through prayers, sa mga prayers niya, sa mga prayers ng kapatiran niya, at doon sa mga tsidaka na binibigay niya, sa awa ni Hashem, si Brother Oscar ngayon is gumagaling na. Gumagaling na. Maayos na siya. Nakakapag-drive na ng motor. Siya pa nga yung nagsundo sa kuwa. So hopefully nakuha po ninyo yung itong magang to, na kailangan talaga galingan natin. Kailangan natin mag-excel sa tatlong yan. Saan tayo yung tatlo? 7 laws. Kailangan natin mag-excel sa 7 laws. Kailangan natin mag-excel sa tsidaka. Kailangan natin mag-excel sa good deeds. Kasi kapag kami kakulangan tayo sa 7, in order for us to save us, to have mercy, and to come, to be righteous, kapag ka nagkulang tayo dyan, may pantapal tayo. Ano yung pantapal? Tsidaka and good deeds. Good deeds is pag-uusapan natin yan sa darating mga araw. Okay, Akyong, Eduardo Danyo from Karkar, Cebu. Akyong, ano ang rason o ibig sabihin ng isang Noahide na nagbibigay palagi ng tsidaka, na didisgrasya pa rin at nagkakaroon ng damages sa katawan? Okay, di talaga natin yan maiwasan, kahit na ganyan, hindi ibig sabihin na hindi ka na talaga madisgrasya. Pero yung disgrasya na yan, kung hindi ka nagbigay ng tsidaka, posibleng patay ka. Iniligtas ka na tsidaka kasi posibleng malala talaga yung disgrasya na yan. Kaya lang, dahil doon sa tsidaka mo, hindi ka hinayaan ni Hashem na mamatay. Pero hindi ibig sabihin na iligtas ka mula doon sa disgrasya. Disgrasya ka pa din. Kaya lang hindi ka mamamatay because of the mercy of Hashem, because of your tsidaka. Yung iba, ililigtas talaga mula doon sa tsidaka. Kasi sobra, yung tsidaka nila grabe yung intense yung tsidaka nila Kahit na maliit, malaki yung binibigay, tago sa puso Oh. Tapos, yung mga nagbigay naman ng tsidaka na nadidisgrasya pa din, hindi ibig sabihin na hindi tago sa puso yung pagbigay nila, tago sa puso pa din. Kaya nga, disgrasya lang ang inabot, hindi patay. Kasi kung wala kang tsidaka sa panahon na yan, patay ka talaga. Ang kaso marami din tsidaka, tagos din sa puso yung pagbigay. O kaya, ayun, nabali lang ang paa instead na mamatay. O, di ba? Kung wala talaga awa ni Hashem, wala. Kaya salamat sa tanong, Eduardo Danyo. So, yan talaga ang paraan ni Hashem. Imbis na mamatay ka, dahil malaki yung decree. So, pagbawas doon, may natira pa konti. Kaya disgrasya pa din, kaya lang hindi ka namatay. Kasi yung decree mo is mamatay talaga. Yung iba, disgrasya lang, dahil sa tsidaka niya, ligtas siya sa disgrasya. Kahit na mabangga siya, kahit na hindi siya maano. Paano, Brother Yong, yung mga nadisgrasya na nasira yung katawan? Natural, kasi yung decree niya is mamatay. Pero dahil doon sa tsidaka niya, hindi siya namatay. Pero disgrasya pa din. Kaya salamat, Eduardo Danyo, hopefully na intindihan mo yung sagot. Biligas Amper Michelle from Davao City. Ako ba gi-invite ko og Bible study ni balibad ko daan sa rason dili ko Katolik, pero medyo mamugos man dili lang daw ng Katolik.
O isip pud nako dili gani ko mosulod sa ato misunod na noon ko sa ilaha. Ngita na lang kog lahi rason kay dili man jud ko gusto. Kani si Michelle God na mo ni trabaho kaya dito lang siya sa ilaha. May trabaho siya kaya doon lang siya sa kanila. Kaya hindi siya nakakakyat dito para for tourist study. Minsan maakyat din naman yan siya o pagbakante. Hopefully nakuha niyo po yung nakuha niyo po yung essence talaga. Kaya may tanong pa kayo with regards bago tayo pumunta, posible mamayang gabi, mamayang gabi natin itackle tong tong proper way of giving charity. At saka yung dagdag na pagpapatotoo with regards to charity. So maraming mga experiences po, maraming mga experiences kung bakit nakakatulong talaga ang charity. Hindi lang sa mga Jewish, kasi sa kanila utos talaga yan Hindi sila pwedeng hindi magbigay. Kaya lang may proper rulings lang talaga yan. So ahead naman sa Gentile, regardless kung may paniniwala ka kay Hashem o wala. Tingnan mo yung may mga foundation, ABS-CBN, GMA, di ba? May mga foundation sila and they receive reward and they receive tzedakah from other people. Di ba? Natanggap sila ng tulong. O tingnan mo sila, lalo yung mayaman. Although yung tzedakah nila is parang negosyo. Kasi hindi naman lahat nabibigay doon sa mga tao. Siguro swerte lang din kung may 10% ang naibigay doon. 10%. Kasi hindi mo alam kung sino nagbigay Pero hindi yan kailangang isipin ng mga tao. Kasi kakulangan na din niya yon. Kung 10% lang ang ibinigay niya doon sa mga tao, din kakulangan niya. But same, blessed pa din siya kasi binigay niya doon sa ibang tao. Ling Obagores from Balingasag. Ganyan pala talaga brother yung ang all about charity. Hindi pa tayo nag-uusap dito kung paano ang paraan pagbigay. Kasi may rulings talaga yan siya. Kulang lang tayo sa oras para pag-usapan. Ayoko naman na basta na lang basahin without any touching the every sides. Ayoko naman ganyan mag-aral kasi kaya nga tayo nag-aaral para mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Kung ang sadya natin is magbasa lang, then basahin na lang natin diretso. Bigay ko na lang sa inyo yung lesson. Hindi ko na kailangan i-explain. Ang kaso hindi tayo nagbabasa Nag-aaral talaga tayo. Kaya ganito yung sistema natin ng pag-aaral. Hindi lang nakaayon talaga doon sa hindi lang basta nakaayon lang doon sa lesson, kundi pati yung mga sides, mas marami pa nga ang sides na pag-uusapan kaysa doon sa lesson. Kasi doon talaga natin maiintindihan. Then actual answering of questions, kasi kung aantayin pa natin yung bukas para sagutin yung tanong, may possibility na maraming tanong dito na hindi masasagot. Kaya kailangan talaga na yung leader is handa sa lahat ng tanong. Yung hindi masagot din, accept na hindi mo kayang sagutin. Hindi naman kasalanan na sabihin hindi ko alam. And in fact, mas magaling pa sa akin yung taong nagsasabi hindi ko alam. Kasi ibig sabihin niyan, naging tapat siya doon sa sarili niya. Kasi hindi naman talaga, totoo naman talaga na hindi lahat ng bagay alam ng isang tao. May limitasyon. So kung hindi niya alam, huwag niyang akuin ang pagsagot doon sa mga tanong na hindi niya alam. At least magsabi siya ng hindi alam. Hindi siya mag-iimbento ng sagot. May kailangan kasi tayong i-correct. Mga brothers and sisters, may kailangan tayong i-correct. Kasi hindi lang minsan ang mga Gentiles ang nagtuturo na masabi nating mali, but even also Jewish. May mga bagay sila na sinasabi na minsan for Jewish. Hindi nila ina-explain bakit utos. Kailan nag-utos? Sinong inutusan? Hindi na dinidetalye. Basta lang, it is a mitzvah for you to give. Hindi mitzvah for you to give. Kailan naging mitzvah yan? Ngayon,
Kung hindi yan ipapaintindi sa atin, dadalhin yan ng mga anak natin, akala natin, yung proper lang talaga, yung ano yung totoo, dapat yun ang matutunan natin, kung ano yung totoo. Maintindihan talaga man na nung araw, hindi ito voluntary yung ginawa niya, hindi yun mitzvah, hindi yun utos, magbigay man siya o hindi, wala siyang obligasyon doon, wala siyang kasalanan doon. But because of his common sense to support the community of Shem, the kingdom of Shem, the nation of Shem, kaya siya nagbigay. And that is equivalent to supporting our community. Nagbigay, nag-abang si Abraham ng poor. Hindi pa man siya Jewish ng mga panahon na yon. Kasi yung Jewishness na sinasabi natin, that is only in the time of the giving of the Torah at Sinai. There is no Jewish in the time of Abraham. Although there is Judaism, but it doesn't mean that you are Jewish, you are part of the Jewish nation. Because converting to Jewishness is likened to join the citizenship of Israel. Hindi yan kumo na mag-join ka is Judaism ka na. Kung hindi ka mag-join, hindi ka Judaism, that is wrong. Because Judaism is believing the one is of Hashem and accepting his commandment. That is Judaism. Regardless if you are Jewish or you are Noahide. Therefore, Noahide and Jewish are both Judaism. Kaya yung mga sinasabi doon sa mga unang araw, and Eliezer converted to Judaism. So, ibig sabihin, Jewish si Eliezer? Nag-convert siya into Jewish nation? Wala namang Jewish nation nung araw. Kaya napakalaki talaga ang lamang kapag kami alam ka sa Torah. Napakalaki. Kasi pwede mong itama yung mga mali. Kahit narabay yung mga nagsasabi ng ganyan, hindi ibig sabihin considered as correct. Minsan may mga, may mga bagay na hindi masyado ning naintindihan. Kaya nga yung Moshiach is talaga kailangan niya tumindig kasi because of the disagreements. Dahil may problema. Hindi kailangang ipaako sa atin lahat yung utos ng mga Jewish. Although meron tayong pwede, pero dapat sa pananaw ng Noahide. Hindi sa pananaw ng Jewish. Yan problema, kalimitan sa turo. Ayun, para na ding Jewish. Para na ding Jewish. So yung sinasabi na kailangan sundin natin ang Noahide ayon sa turo ng mga yung natanggap ni Mose. Ang tanong, yung tinuturo ng mga Jewish is yun ba ang natanggap ni Mose? O halo na doon sa kanilang katuruan, being a Jewish nation. Halo-halo na. Doon ang problema kasi may mix na eh. Na-mix na. Kaya yung mga Noahide, para na ding Jewish. Pag kanuka nila, kanuka po ng Noahide. O pag Passover, may ginagawa din ng Noahide. Pag Tabernacle, may ginagawa din ng Noahide. Ano ba talaga? Ba't di na lang kayo mag-convert? Di ba? Kailangan natin magkaroon ng sariling identity. By listening and using your critical thinking para magkaroon tayo ng tamang pag-aaral. Hindi ko mo sila ang nagturo, tradisyon nila lahat ang susundin kasi may sarili tayong tradisyon. Kaya lang nakalimutan natin, kaya binigay kay Moshe, ituro mo yan sa mga nation kasi mga nation di na naturuan. Pero hindi ibig sabihin in the way of the Jewish nation. Kasi ang conversion to Judaism, ando na, wala pang Jewish. Pero hindi sila sa Jewishness nag-convert, kundi sa Judaism. Ano yung Judaism? Believing in one God and accepting the laws of Hashem. And the laws of Hashem, may laws siya, may laws siya para sa Gentile, may laws siya para sa Hudyo. So kung saan ka, anong klaseng tao ka, if you are part of Israel, then you have to follow the laws
of the Jewish people that Hashem gave to Moses and instruct to Jewish people. So obligated ka doon. Pero if you are not part of the Jewish people, then you have to follow the 7 laws na naibigay ni Hashem doon kay Moses na ipaturo sa mga Gentiles. So kailangan maging proper lahat. Hindi yung ang tingin sa'yo, Noahide, pero yung ginagawa mo, Jewish. So maiintindihan lang natin yan kapag ka nag-isip talaga tayo. Kasi binibigay yung hint eh. Yung turo ng mga Jewish hint yun. Doon makikita kung gaano ka katalino, kung gaano ka nag-aral. Kasi may hint doon na pwede pong maging catching questions, catching teaching. So pag hindi mo nabantayan yan, that is actually creating another religion. That is creating another religion. Kasi they teach in the way of the Jewish. Binigay sa kanila, yes. Susundin natin, ito yung 7 ninyo. Pero hindi sa paraan sa Jewish. Sa paraan ng Noahide. Pero doon natin na kuha doon sa kanila. That's why nung mga early time ko ng pagiging Noahide, because I am 28 years Noahide na. 28 years na Noahide na, 27. Mabot na ng 26 ngayon. 28 years na din na Noahide. Ang dami kong rabay na nakadiscuss. Kasi hindi ako pumapayag na ganyan na basta-basta na lang, hindi, kung pwede lang sabihin na babuyin yung na ganito, ganyan. Tapos ikaw naman sunod ka ng sunod, di ka nag-iisip. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Hindi ako ganyan. Pag sinabing ganyan, pinag-iisipan ko talaga. Saan, kailan, sino. So, ganun ako. So, kung hindi ko maintindihan kung sino, saan, kailan, bakit, hindi ko masagot yan, bakit ko susundin? Tatanong muna ako. So, sa pagtatanong ko, ang ending, that is correct, Emmanuel. Ang ending. So, mas maigi talaga na maging mausisa, mapagtanong. Ang problema lang hindi sila sumasagot kapag umabot na sa 3. 1, 2, sasagutin nila, pero pangatlo hindi na. So paano tayo mag-aaral? Meron naman talagang follow-up. Kasi mas doon mo maintindihan kapag may premise, tapos may follow-up. So kailangan talaga natin mag-aral ng sarili. Using their stories, using their midrashic interpretation, maiintindihan na natin yan lahat. Okay? Hopefully, ayoko ding i-touch na yung yung part ng Chidaka kasi ayoko ding kung pwede magtanong kayo. So, ang sa atin lang po maayos natin pagkakaintindi. Good deeds, actually, this is also voluntary. Although voluntary yan siya, malaki din yan siya ng tulong. Kasi isa din yan sa magbibigay sa atin ng tulong, ng mercy, magbibigay sa atin ng mercy from Hashem. Na kapag kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng mercy ni Hashem, because you do a lot of good deeds, you do a lot of tzedakah, then may masisingil po tayo doon kay Hashem. Kaya nga, tuwing magbibigay tayo ng tzedakah, pwede po tayo maging specific. Hashem, para to sa darating na calamity sa buhay ko, please, tulungan mo ako kapag kami calamity na dumating. Lalo na kapag ka nagbiyahe kayo, magbiyahe, kung maari, kung may madaanan kayo na nanghihingi ng tulong na sa tingin nyo talagang nangangailangan ng tulong, din tulungan po ninyo. Sa abot lang na makakaya. Ling Uba Gores from Balingasag, yan ang nagustuhan ko sa Torah study. So yung walang pananakal. Talagang mabait ang Hashem. Yes. Kasi kung susundin natin doon sa Jewish, utos talaga, obligado talaga, sakal ka dyan. Sa atin sa Noahide, hindi. Sinasabi lang talaga natin kung ano yung totoo. Na hindi siya proper na pagkasabi ng ibang Jewish. Yung iba, proper, kagaya ng mentor natin, proper siya. Kasi sa kanya ko naman talaga naintindihan yung mga bagay-bagay .
Pero sa iba talaga, it is your obligation to give. Ha? Kailan ako nagkaroon ng obligasyon na magbigay dyan? Hindi ko nga, pamilya ko pa, hindi ko pa nga natulungan. Oh, sino yung pamilya mo? Biological family, anak, kapatid, spiritual family, community. So yan talaga ang kailangan nating tulungan. Paano magpapatuloy yung tour study natin kung hindi ako makalakad, walang pambayad ng internet, walang pambayad ng ano. Oh, walang pamasahe. Kaya malaki ang tulong po doon sa mga tao po na kahit paano ay nakatulong doon sa community, malaking tulong po 'yan. Kasi diyan ko kinukuha yung stars. Oh, ilan magkano lang din yung stars? Alam naman natin na 52% lang yung matatanggap mo diyan. Hindi talaga buo. Oh, kuha ang Apple, kuha ang Google, kuha ang Facebook. Daming bawas, 48% po mabawas diyan. Bigay kayo ng 100 stars. So ipagpalagay natin 100 pesos yan siya. Ang matatanggap mo diyan 52 pesos lang. O dahil doon sa napakaraming bawas. Kaya hindi ko ina-advise na mag-send ng stars, pero tatanggapin ko din kung mag-send. O kasi, langan naman pigilan mo, inaandyan yan siya. So maraming salamat po no, doon sa mga nagbigay ng stars. Kasi ano talaga yan siya. Ginagamit natin yan sa pamasahe. Although, halimbawa ngayon, 2 buwan kasi, ang stars kasi hindi mo yan matatanggap kapag hindi umabot ng $100. So, nung araw, 1 buwan, umabot ng sobra $100. Kalaunan, 2 buwan, hindi makaabot ng $100. Kagaya ngayon, no? $70 lang, 2 buwan na. So, wala pang schedule ng, ng payment. Nawala na, 6 months. Yes, 6 months lang yan siya. Kahit na umabot pa yan ng 80, hindi man matatanggap pag hindi yan umabot ng $100. Gifter ka. Buti sana kung ano yung ano talaga, yung advertise, tatanggap mo talaga, pero ang stars abutin talaga yan ng 6 months. Pag hindi umabot ng $100 yan, quits yan. Yan ang nagustuhan ko sa akin. So, maraming salamat dun sa pakikinig. So, kapag ka nagkaroon po tayo ng pagkakataon, mamayang gabi, tuloy natin yung Chidaka. So, hanggang sa susunod po, magandang happy 7th day po sa lahat. So, tayo. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, is the Creator and guide for all created being. He alone makes and will make all that is created. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, is a unity and there is no union in any way like Him. He alone is our God, who was, who is, and who is to be. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, is not a body, is not affected by physical matter, and nothing whatsoever can compare with Him or be compared with Him. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, is the first and is the last. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, to Him alone is it fitting to make prayer, and to another prayer shall not be made. I believe in complete faith that the words of the prophets are true. I believe in complete faith that the prophecy of Moses, our teacher, may peace rest upon him, was the truth that he was the father of all prophets that preceded him as well as all that came after him. I believe in complete faith that the whole Torah, now found in our hands, was the exact same one given to Moses, may peace rest upon him. I believe in complete faith that this is the Torah, and it shall not be changed, and it shall not be made place another from the Creator. Blessed be His name. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, knows every action done by each human being, as well as all their thoughts, as it said, it is He that fashioned their hearts together, and He ponders all their deeds. I believe in complete faith that the Creator, blessed be His name, rewards all who keep His commandments and punishes all those who transgress His commands.
I believe in complete faith that the coming of the Messiah, and even though he tarry in waiting, in spite of that, I will still expectedly for him each day that he will come. I believe in complete faith that the Creator, blessed be his name, and there will be resurrection of the dead at the time that will be pleasing before the Creator, blessed be his name, and the remembrance of him will be exalted forever and for all eternity. Number 1. Not to commit murder, not to commit adultery, charity, or sexual immorality, not to cheat, not to Anyone who accept upon themselves and carefully observe the 7 commandments is of the righteous of the nations and have a portion in the world to come. Ani mami lemuna kelema belia tamasiya ani mami bemuna shelema belia tamasiya ani mami palpi Sheimamea Enkoze Akakelo B'kol yom sheyabo B'kol yom sheyabo Ay 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 Alay lay 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 Bemuna shelema Bevia tamasiya anima Animami Bemuna shelema Bevia tamasiya Animamin Beapalpi Sheimamea Enkoze Akakelo B'kol yom sheyabo, b'kol yom sheyabo. Ay 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 ay, ay 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 ay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Happy 7 days. Happy 7 day po, lahat-lahat.